Hindi na ako hihikab. Sige. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programa ang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, ang inyong kadiskarte. Siyempre po, mula sa Elizalde Broadcasting, dito po sa Kalakhang, Maynila. Ngayon ay araw ng Lunes, October 9, 2023. Na po? Siyempre, matraffic pa kanina, sobra. At ngayon po, kahit na maganda nga po, sabi ko nga, magandang hapon. Pero, bagamat medyo kanina ho, kumikidrat. No? Lakas ho ng kidrat. Sabi ko doon sa mga kasamahan ko, pag mag-alala, hindi tayo babahain ngayon. Dahil pag kumidlat, nauna yan, kumbaga, forma lang yan, hindi matutuloy ang ulan. Yun. Ngayon no, walang ulan. No? Medyo sumisikat, tsupoy pa ang araw. Okay, alright, di ba? Ngayon pong araw ay talagang maganda po ang ating pag-uusapan tungkol sa oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng musika. Wow! Okay ho yan. Alam niyo po ba bakit oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng musika? Sapagkat kapag po kayo ay may talento para sa musika, marunong kayong kumanta, marunong kayong mag-play ng instrument, bakit ho hindi ninyo yun linangin? Sapagkat yun ay magbibigay sa inyo ng malaking oportunidad. Maaring yan po ay inyong ikaginhawa sa buhay, no? Lalo na kung kayo naging mahusay na mang-aawit. Kaya lang, siyempre, kaakibat ho niyan. Marami po akong naging kaibigan na sumikat sa ibang bansa. Alam nyo, ang nakakatawa po noon ay marami tayong mga kababayang hindi kilala rito sa ating bansa pero nakilala sila sa ibang bansa bilang isang magaling na musikero. No, marami pong ganyan. Mga naka-rap po sila, nakaibigan ko. Subalit, yung iba ho ay natutong dumisiplina sa kanilang sarili at sila ay naging, ika nga po, ay maalwan sa buhay. Yung iba naman ay hindi ho natutong disiplinahin ng sarili. Kaya yung oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng musika na sana'y magbibigay sa kanila ng mahusay na buhay ay hindi natuloy. Well, pag-usapan muna ho ba natin ano ba ang mga kamanghamanghang dulot ng musika kung bakit ito po ay nakapagbibigay ng mga oportunidad. Marami pong binibigay. Ang music po, pagka nakarinig tayo, nag-i-enjoy tayo, hindi ba? Masaya tayo. Pero pag malungkot ka, doon mo ho maiisip yung nauunawaan ang lyrics ng isang musikang iyong narinig o isang awit, no?
at sinasabi ho, kaya pong baguhin ng musika ang alin, ang mood ng tao. O kahit walang lyrics hindi ba? Kahit na ho yung ay ka nga itugtog lang. Pwede kang umindak diyan kapag ka ikaw ay napasabak sa narinig mo ang isang musika at ikaw ay nasiyahan. Umiindak ka pa kasabay ng tugtog na iyong naririnig ng music, no? Kaya nga ho, sabi nga, kaya ring baguhin ang mood nga. Yun nga po, yung mood nyo. Medyo nalulungkot ba kayo? Pero nakarinig kayo ng rock and roll, ang galing no? Wala kang magawa, nadala ka ng iyong damdamin, ng iyong kasiyahan sa narinig mong napakagandang musika, kaya ikaw ay napaindak. Yan ho, ano? At siyempre, ang musika rin po ay nakapagpapagaling ng sugat ng puso. Alam mo yung sugat ng puso, pag pinag-usapan ho yan parang malungkot na masaya ho yan hindi ho ba? Maraming mga karanasan natin sa ating mga naranasan sa ating mga kabataan during those times na tayo nag-i-enjoy sa ating buhay. At pag narinig ho natin ng isang music na nakapagpapaalala, nanunumbalik, pinababalik niya ang nakaraan. Hindi ho ba? At naalala mo, wow, ito yung tugtog nung ako'y nasa Malaysia. No? Alam niyo po, mga kadiskarte, mamaya kikwentuhan ko po kayo ng sarili kong karanasan sapagkat hindi nyo po na itatanong ang inyong kadiskarting si Mel ay na-link din po ako sa music kasi po hindi naman sa pagyayabang. Alam nyo, ang aking pong mga parents ay mga musikero. In fact, yung mother ko, yung father ko, sila po yung mga kauna-unahang Pilipinong napunta sa Japan, sa Korea. Sumikat po sila ron. Nasa akin po yung mga pictures nila. Post ko ho dyan. Bilang isang mang-aawit, blenders trio ho sila kung tawagin. Sapagkat nung sila'y nandito sa Pilipinas, sila po umawit dyan sa Clover Theater, yung mga sikat. Yung ano ba yun? Yung isa pang sikat dyan na house, ano ba yun? Isang sikat dito sa yung mga open na parang mga open house na mga parang club, gano'n no. Sumikat sila diyan. At yun po, sila ay nakapag-abroad kaya may lahing ika nga ho musikero ko. Lahing pikutin. Yun no ang nangyari. Kaya kahit na po ako ay nakapag-asawa ng maaga at nakapagpamilya, nagkaroon pa rin po ako ng oportunidad na sumabak sa musika pansamantala sapagkat binigyan din ako ng pagkakataon ng Diyos para dinangin ko rin siguro yung aking ano ko po yun passion ko rin ang music At syempre ang aking pong napangasawa, yung bana ko ay napakabait ho nun. Binagbigyan niya ako na matikman ko rin na maging maayos at ibig sabihin maranasan ng isang maging musikero. Some time ago, so many years back, napunta po ako ng Malaysia, doon po ako kumanta. Mamaya natin ho pag-usapan yan. Pero ang maganda ho nito, sinasabi nga pero bago ho tayo magpatuloy, ayun, nais ko pong batiin yung ating mga listeners. Mr. Jerry Games, welcome back online, Tita Mel. Thank you so much po. Yan po yung ating magaling na consular. Wag nating kakalimutan, no? Ating magiging konsehal yan sa Manila sapagkat napakagaling na tao at may puso sa mga mamamayan. Siyempre, si Kuya Chot Velasquez is watching. Thank you very much. Yan po. So, ayun nga, yung ating pinag-uusapan. Kapag ka nga po sinasabing meron kang talento o meron kang ibig sabihin, mahilig ka sa music at may talent ka naman, why don't you pursue your dream? Alam nyo po, makapagbibigay ito sa inyo ng kaluwagan sa buhay kapag kayo ay talagang sumabak dito at inyong pinagbuti. Alam nyo po, wag ho kayong mag-alala sa mga edad-edad. Ngayon po, bukas na ang isip ng ating mga mamamayan dito sa Pilipinas lang naman Pero alam nyo po ba, sabi nga nila dito raw sa Pilipinas, kapag nag-edad ka ng 40, huwag ka nang pumunta sa music o sa pelikula. Laos ka na kaagad. Di ka pa sumisikat, laos na. Hindi na po ngayon yon.
Opo. Ngayon ay ang pinag-uusapan na yung talento mo. Parang sa ibang bansa, alam niyo po ba doon, matataba yung mga tao, oh? Si ano ba yun, si Phil Gerald, yung American nigger na magaling kumanta. Talagang kumanta pa ho yan sa palasyo ng ng Amerika dahil siya ay talagang pinagpipitagan at talaga hong hinahangaan ng lahat at talagang mahusay. Mataba ho siya. Medyo itim po yan. Pero pag kumanta naman, talaga naman mapapatingala kayo. Yun. Kasi ang pinag-uusapan po doon ay talento. At saka ang mga Amerikano, ibang-iba naman ho sa ating sa mga Pilipino. Tayo po, kahit na magaling ang ating mga aawit ito, wag naman silang magagalit, no? Kahit napakagaling na ng mga aawit natin. Bibihira ho yung talagang pumapalakpak. Ay napakahirap papalakpakin ang Filipino audience, no? Sumirko ka na, hindi ka papapalakpakan. Samantalang ho sa ibang bansa, sa Amerika, ay talagang appreciated ho kayo, talagang papalakpakan kayo at hindi ho sila maingay. Talagang nakatitig sa inyo at papalakpak ng gusto. Kahit ho sa ibang bansa, naalala ko nung sa Malaysia pa, ganun ho, appreciated ho kayo dito sa atin. Yun nga, kaya medyo natatakot siguro yung mga may talento nating mga mamamayan. Meron nga akong na-meet dito sa ating studio, napakagandang babae, may talento sa pagkanta. Pero siguro naisip niya dahil medyo meron na siyang hindi pa naman halata sa edad kasi mukhang dalaga nga Pero wag mong isipin yun, yung edad, wala, it's only a number, no? Ang mahalaga marunong kang dumiskarte pag pumasok ka sa daigdig ng musika, yan. At saka syempre, alam mong i-carry yung iyong sarili. Alam nyo, pagka musikero kayo, kailangan sophisticated ang arte, no? Kasama ho yun no? Sinasabi nga po sa ibang bansa, ang mga Filipino musician daw po, talagang mapoporma. Sa forma lamang, talo na sila sa atin Hindi po ba? Alam niyo po, naranasan ko po yan. Yung mga musikero sa ibang bansa minsan mga nakasando lang sila. Ganun-ganun lang ang damit. Pero sa atin, talagang formado. Yung mga musikero nating lalaki, yung mga singer natin, talagang mga nakakurbata yan, magaganda damit. Ang mga babae naman, talagang mga sexy, talagang alluring yung mga damit nila, no? Kasama ho kasi sa sa performance, no? Kaya nga sinasabi nila ibang-iba daw ang mga Pilipino. At kung inyo pong alam natin na sumusubaybay kayo sa mga yung American Great Talents ba 'yon? Music talents, no? At dami po nating mga Pilipinong sumikat diyan, na nagagaya yung boses ng mga sikat na singer, no? Pero mas maganda ho yung originality, no? Iba po yung may originality tayo. Okay ho na meron tayong nagagayang mang-aawit na sikat. Pero pag sinabi nyong this is me at bumanat kayo, papalakpakan kayo talaga. Ganon. Kaya wag ho kayong maiilang kung medyo nagkaroon na kayo, line up to na kayo. It's only a number. Sabi nga ang mahalaga, nadadala nyo yung inyong sarili at na-enhance nyo ang inyong talento bilang isang musikero o gusto nyo pumasok sa kamanghamanghang daigdig ng musika. Napakaganda ho yan pag nakapasok kayo dyan. Alam niyo po ba? Masaya ho ang daigdig ng musika. At syempre, hindi lang masaya, kundi andyan dyan ng kasikatan, marami kayong kaibigan. Makakapunta kayo sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, isang oportunidad na you don't have to spend. Kamukha tayo, magpupunta tayo sa ibang bansa, kailangan bumili tayo ng sarili natin ticket. Pero pagka kayo ay isang singer or songer, no? Pwede kayong makapunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ika nga po, pag-aagawan pa kayo, lalo pat magaling kayo. Marami po tayong mga kaibigan niya. Yun po, pagka Sabado, kaibigan nating mga musikero, mga tumutugtog ho ng flute, yung iba, yung saxophone, yung iba ho, piano, mga sumikat ho sila. No? At marami po tayong mga singer na bagamat sila yung mga nasa 70s na, minsan imbitahin ko rito yung isang kaibigan ko na kumakanta pa dyan sa ano bang club ito yung nandiyan sa may Quirino.
parang Indonesian club no? Hinahangaan pa rin ho siya, pero pag tinignan nyo, may edad na ho talaga, 70 plus na. Pero pag pakinggan ninyo, talaga namang hindi pa tatalo po. Alam nyo, ang pagiging isang musikero, lalo't isa kayong singer, kayo po ay binabantayan ng inyong mga nakikinig. Yan. Paano kayong bumigkas? Siyempre, no? Kasama ho yun. Ang inyong boses, kung paano kayo mag-hold ng boses nyo. Marami hong bagay. At pag yan po ay nalagpasan ninyo at hinangaan kayo ng ating mga listeners, talagang pato kayo at magbubukas ng magandang buhay para sa para sa inyo. Parang minamalatuya ako, kumanta ako sa konsyerto kagabi. Hindi ba? Alam niyo pa, bago-bago kasi ang klima no? Kaya minsan, hindi ho talaga maiwasan magkaroon kayo ng konting ubo-ubo. Yan. No? Pero wala naman problema. Ang ibig ko lang pong sabihin, yan, yung mga may hilig sa pag-awit, abay, wag niyo hong pigilan yung sarili niyo. No? Isang malaking oportunidad ang magkaroon ng, hindi ho lahat ng tao ay may talento. No? Pag may talent kayo sa pag-awit, may talent kayo sa pag-drawing, abay, i-enhance po ninyo yun sapagkat yan ang magbibigay ng magandang oportunidad sa inyo. Alam niyo po ba, isa pang ibinibigay ng musika, natatandaan, siguro nakikita ho natin yan. Pagka meron hong digmaan, piniplay ho nila yung kanilang, pambansang awit ng mga bansa. Marching song at ayun ang mga sundalo ay lalong magiging marubdob ang kanilang kagustuhan na maipagtanggol ang kanilang bayan sa kung sino mang gustong dumukob doon, no? Ayan, nagiging matapang lalo, hindi po ba? Subukan nyo, marinig ho niyo ang ating pambansang awit. Hindi po ba parang sa ating katauhan ay talagang naalala natin ang ating mga ang ating pong mga yung ating mga kailangang gawin para pagmamahal sa bayan, di ho ba? Yung mga obligasyon natin bilang isang Pilipino. Naalala ho natin sapagkat ang lyrics ng ating pambansang bayan, pambansang awit ay ang mamatay ng dahil sa iyo. Meaning to say, we are really willing to die for the sake of our country. Hindi po ba ganyan? Kasi ang mga lyrics po ng mga awit ay talagang mga magagaling ho yan, nagsasalita, no? Naglalarawan ng mga ating mga damdamin, no? Ayan nga, hindi lamang po sa digmaan, kundi sa sports din. Kung natatandaan niyo po, pagka katulad yan yung ASEAN song, ASEAN, itong nakaraan, ASEAN Sports na ginanap sa China, siyempre bawat mamamayan ang ginagawa po, pinapatugtog yung kanilang pambansang awit. At pag narinig ng mga players natin dyan, lalo pong nagiging marubdob ang kanilang hangarin na sila ay manalo para sa ikararangal sila ng ating bayan. No? Pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat po kay Mr. Samuel Gabot, ang ating asentado. Good afternoon, Ma'am Mel. Yes, sir. Pasensya na po, hindi tayo nakapag, kasi yung mga nakaraang araw, talagang very busy tayo dahil meron po tayong inaasikaso sa atin sa darating na December. And Miss Beautiful Grace Villato watching po. Thank you very much, anak. So tomorrow we'll see each other, no? Yan po. Thank you so much for si Mr. Asentado, sir. Thank you po. Hindi ko kayo nakamusta ng ilang araw. But then, of course, pag medyo maayos-ayos na po ang ating mga programa rito at yung ating, wala na tayong problema sa technical na problems dito sa mga gadget natin, pero ang problema ho natin yung mag-ooperate, no? Alam niyo naman si Mr. Pogi, Mr. Chot Velasquez, kalat ho ang nito ang kanyang mga sira ho lahat dito sa amin, di ba? Kaya I'm so happy to have this young man with us kasi po
talagang tumutulong ng husto ito sa atin. Kaya lang, siyempre, hindi ho siya masyadong bihasa sa dito sa computer, kung kaya't medyo nagkakaroon tayo ng but then we are doing our best po na makahanap, na makakaharap po dito sa ating mga problema dito sa computers. Anyway, patuloy ho natin itong talakayin yung oportunidad sa kamangha-manghang daigdig ng musika. Iyon na nga po. Marami tayong mga kaibigan na yumaman, naging sikat. Nakita nyo, ito lamang yung mga sikat nating mga aawit, sila Pilita Corrales. Napanood ko ho yan sa Caesars Palace when I was in the USA sa sa California. Yung trio ba yun na namatay na sila? Sino yun? Yung Raycard Jewett. Hindi pala trio yun. Napanood ko rin ho sila nag-perform sila sa Caesars Palace. Alam nyo po, pagka kayo ay isang sikat na mang-aawit, nakita nyo, isang malaking karangalan bilang isang Pilipino na sila, dahil sila ay magaling na sa music, no? Magaling na mang-aawit. They were able to perform sa mga sikat na mga na mga stage sa ibang bansa, tulad dyan nga ho sa Caesars Palace. Hindi ho basta-basta dyan yung mga singer pinapaawit dyan, kahit na may pangalan ka, kung hindi ka naman talaga magaling, no? Ang dami ho nating mga sikat. At kaya nga sabi ko, kailangan kung meron kang talent, habang bata ka pa. Huwag kang manghinayang at kung ano man yung sabi mo, may pamilya ka na. Walang sagabal ho sa musika pagka gusto ninyo. May impart ko lang ho sa inyo yung aking karanasan when I was still young, several years back. No, dahil nga naikwento ko nga kanina sa inyo na may lahi po kaming mga musikero. Yung nanay tatay ko, mga mang-aawit sila. Kaya siguro deep inside me yung aking pong passion sa music ay hindi nawala. Kaya noon na bagamat meron na ho akong 4 na anak, nagkaroon ho ako ng oportunidad na umawit sa ibang bansa pa, sa Kota Kinabalu. Alam niyo po kung saan doon sa Kota Kinabalu. Doon ho sa yung tinatawag nilang nga ba yun? Yun ho tinatawag nilang Yayasan Saba, na kung saan pag nandun kayo sa stage, umiikot yung stage nyo habang ang mga musikero na kasama ko ay nakikita namin yung buong kabuuan ng ng Malaysia, East Malaysia, yun ho sa Kota Kinabalu. At siyempre, dito ho sa atin, sa Pilipinas, nakakaroon din po ako ng oportunidad nung kami bago lang dyan sa San Pedro, nakaawit po ako dyan sa Hamlet Club, na kung saan, dyan ho sa May Muntinlupa, sa harapan yun ng Philippine National Bank. Yan, malapit ho yan sa Alabang, no? Na medyo matagal din ho ako dyang umawit kasi pagkatapos kong magtrabaho dito sa Maynila, uuwi ng maaga, tuloy ako dyan, dala-dala ko yung aking maliit na maleta. Sabi ng mga kasama ko, Mel, ano yung dala mo? Sabi ko, wala. Siyempre, bihisan ho yun eh. Alam niyo po ba kung bakit ko ginagawa yun? Sapagkat gusto kong tumulong sa aming financial. Dahil 4 na yung anak ko, nag-aaral sila sa Maynila, sa high school, Letran, Sambeda. Yung pamasahe po namin, gusto ko ring mapunuan dahil yung husband ko doon nagtatrabaho siya sa Philippine Ports Authority. Siyempre, mga bago pa lang, hindi pa naman siya port manager noon. Medyo hindi pa ho, tapos hindi gaanong malaki yung sweldo niya. At the same time, nag-aaral pa ho siya noon sa School of Law sa FEU. Pinagsabay-sabay ho namin yan. And so just to help the family to raise income, nagkaroon ako ng oportunidad na total, isang sakay lang ho sa amin papunta yon. Ang time ko ho, 7 o'clock until 12 to 1:30. Ang akin pong sweldo noon, kalakihan na yung, kasi alam niyo po, yung pera noon, mahalaga pa no? Taas pa ng pera noon. Pagka sumeldo ka ng 500 to 600, pera pa yung mga tip, no? Hindi naman tayo umuupo sa lamesa, kundi bibigyan tayo ng yung mga karamihan ng pumupunta dyan, mga kasundaluhan at saka yung mga Amerikano, hindi ko alam kung saan sila galing na mundo at may pumupuntang mga Amerikano doon sa Hamlet Club na yan.
At medyo siguro nagustuhan nila ang aking melodious voice. No, minsan binibigyan pa ako ng garland of Sampaguita ba 'yon? Yan. Naranasan ko rin po 'yan. At saka dun sa yung nandirito kung kayo galing galing kayo ng San Pedro, going to Manila, merong isang club ho dyan, ang pangalan ay Proyen Club. No? Nasa second floor po yun. Doon sa may, sa may Alabang mismo. Andun pa rin yung building, nakikita ko pa rin pero wala na yung maliit na club na yon. Nakasama ko po doon yung mga folk singer. No? Bata pa ho ako noon mga folk songs din ng mga binabanatan ko noon Siyempre, kung ano yung uso, kikiuso kayo, no? Pero dahil sa ako po ay may pamilya na, I see to it na kahit na ako'y kumakanta, meron tayong mga tanga-anga kahit paano. Siyempre, no? Hindi ko pinasok sa utak ko yon. Ang iniisip ko, makatulong sa financial sa ating tahanan, di po ba? Kaya naman siguro kahit naririnig ng husband ko yan, katotohanan at hindi guni-guni sinasabi ko. Alam niya yon, no? In fact, pinayagan niya nga akong umawit doon dahil yun nga, sabi ko, paano? Meron ba tayong pambili ng almusal dyan? Pamasahin ng apat mong anak sa Manila nasa high school na sila. Kailangan magtulungan tayo. Itong aking kinikita bilang hindi naman sapat, no? Nagtatrabaho na rin ako noon bilang isang guro. Kalahating araw lang naman ng guro sa Manila. Secondary, my classes start at 7 at ends at 1 o'clock in the afternoon. And so ano ang gagawin ko, no? Talagang kailangan natin Nag-isip-isip po ako ba, may oportunidad pa rin naman ako. Kahit na ako'y meron ng pamilya, may boses pa naman ako, hindi pa naman boses palaka. So, in-enhance ko po yon at ako po naman natanggap dyan sa Hamlet Hamlet Club, dito sa may Alabang at sa Proyen. So, yan di ba magandang yun, ma-share sa inyo dahil para yung mga may hilig sa music at merong angkin na talino at saka wag niyong sabihin na may pamilya na kayo. Basta siyempre magpapaalam kayo na maayos at dadalhin niyo na maayos ang buhay niyo dahil ang aim ninyo ay kumita ng extra money, no? Yun lang Yan. Alam niyo, sinabi nga nung kapatid ko na kasi my only brother is a very good musician. Lahat ng instrumento kaya niyang i-play dahil bumabasa po siya ng notes nakakabasa ho siya. Nagtagal ho siya sa Japan at hanggang ngayon nandun ho siya. Yun ang kanyang ikinabuhay at siya talagang nagkamal ng pera na hindi basta pera, no? Kaya lang syempre lalaki yung aking kapatid at gwapo. Kamukha ni Sajid Khan yun Kamukha siya ng mama ko, parang mukhang tawag doon, Indiano. No, pero mahusay kumakanta, nagpiano, nagigitara, yan ang kanyang kinabuhay. At naging masaya ang kanyang buhay. Kaya sa kasayahan ng buhay niya, dahil siya ay lalaki, ang daming pamilya, daming anak sa labas. Wala tayong magagawa, lalaki ho yun Ang masama, babae. Kaya nga sinasabi niya, hoy, tumigil ka na Imelda, pinagbigyan ka na ni Bayaw tama na yan. At baka mamaya, total, ikaw naman ay professional na, tigil na. Dahil sana kung naging lalaki ka, okay, babae ka may pamilya ka na kaya. Alam niya ho kasi na ang oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng musika ay meron din hong negatibong effect kapag hindi ka natuto. Pag hindi mo dinisiplina ang iyong sarili. At any rate, kahit hindi naman po sa musika, hindi po ba? Kahit na hindi kayo na-relate sa music pero hindi kayo natutong disiplinahin ang inyong sarili, malamang na magkaroon tayo ng mga problema, no? Talagang ganun ho ang tao. Kaya na-realize natin na ang disiplina po pala ay napaka-importante sa tao. Kaya anumang oportunidad, lalo na sa binigyan kayo ng oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng music, you grab it, pero balansehin ninyo ang inyong buhay. Lalo na yung mga pretty baby dyan, yung magaganda. Okay, maganda ka na, may boses ka pa, okay sa alright, di ba? Pero may pamilya ka na,
yun ang ilagay mo sa utak mo, 'di ba? Nakaya ka sa sabak diyan because of your family. You want to help your family sa tinatawag na pampinansyal na problema, di po ba? At yan, pag yan ang inisip nyo at ginawa ninyo, malamang, talagang tagumpay ang mangyayari sa inyo. Kaya, kaya ito isinyer ko sa inyo dahil ngayon mahirap ang buhay, hindi ko ba? At lahat po ng ating mga mamamayan, lalo ng mga kabataan, naghahanap ng, kahit na sila may trabaho, naghahanap pa ako ng sideline no? Yung sideline na ika nga legal, hindi yung sideline na shabu di ba? Yung sideline na legal na masaya pa. Ano yun? Ito, kamanghamanghang daigdig ng musika. Di ba? Yan. Dahil kapag ka ikaw ay napunta na dyan, magiging kung ikaw ay papalarin, yan ay sang-ayon sa inyong pagiging, ika nga yung, yung pagpapahalaga sa iyong karir o sa iyong talento. Ayan, pag pinagbuti mo, nasa sayo yun. At sigurado na magiging maayos ang buhay mo. Lalo na't maayos ang disiplina mo sa buhay mo. Yan di ba? Maganda yan. Kaya, pag kayong matatakot sa edad ngayon na look at yung mayayaman natin, hindi dahil sa sikat siya, dahil mayaman siya. Pero sikat na sikat talaga sino yun? Yung kumakanta ng mga Christmas song. Pagka Pasko na, yan ang kanyang mga kantahin, no? Meron siya ngayong meron siya ngayong isang magandang commercial sa television. Jose Marichan, yan, talagang kahit na sino humahanga sa kanya. Dahil kasi sinasabi po ng iba, kapag daw wala kang pera dito sa Pilipinas at dito ka naging kumanta, tatanda ka na, hindi ka pa rin unlad. Hindi po totoo yun, no? Nagkataon lang na si Mr. Jose Marichan, may pera na siya at the same time at meron siya talagang talento. Pero yung iba di ba? O katulad doon, samantala, bagay, si Miss Pilita Corrales, talagang mahusay umawit siya. Hindi naman siya talaga mula sa pobresitong pamilya. No? Yung ating ibang mga singer na mga sikat. Meron po akong kaibigan na nakasama ng mga sikat na mga manganganta dyan sa Hawaii dahil doon siya nagtagal. American citizen po yan. At alam nyo, pagka kumanta siya, kung hindi nyo siya kilala at narinig nyo lang ang boses niya, sabihin nyo, siya isa siyang foreigner na Amerikano, no? Kasi ang galing ng boses. Kaya alam nyo, ang pag-awit hindi naman lang sa itsura no? Huwag kayong matakot kung wala kayong itsura. Lahat ng tao may itsura, yung iba lang masama. Hindi bibiro lang ako. Ibig sabihin, ma-enhance natin ang lahat ng ating mga katangian kapag nandyan na tayo sa daigdig ng musika. Kasi napakasaya dyan Mga kasama nyo, masayahin, no? At saka, iba ang music Alam niyo po ba yung musika nakapagbibigay, nakapagpapabalik ng mga karanasan nyo, ng mga lumipas. Minsan, marinig nyo yung kanta. Wow! Naalala ko nung ako'y nandun sa ganitong lugar, no? Naalala ko, andoy friend ko si ganito. Mga ganun-ganon, di ba? Kahit na mapait na mga alalahanin o masayang alalahanin, music is always there. Di ba? Kasi since time immemorial, may music po tayo ang daigdig. Di po ba? Kahit na yung mga nakatira sa bundok, may mga music sila. How much more nandito tayo sa kalunsuran na kung saan alam niyo po ang tao ay likas na mahilig sa musika at saka parang ang kanyang buhay ay merong kaugnay ng music. Di po ba? Naalala niyo po ba yun? Ito po sinasabi rito nakapagtataka itong mga pangyayari na to. Kung may sasabihin ako sa inyo na baka sabihin nyo, yung ibig sabihin ng LSS? Last Song Syndrome. Di ba? Yung mga bata, no? Hindi naman sila, merong mga pagkakataon na merong mga music na nakintal sa ating isip, no?
na hindi naman ho natin iniisip pero nandyan pagka narinig natin, no? Katulad ng yung Baba Black Sheep, have you any wool? No, di ba? Pag narinig ng mga bata yan, yung mga anak ko nga po, ngayon matatanda na sila, yan ang awit nila nung sila yung mga bata pa. Naaalala nila, nakakintal sa utak nila yan. Ganyan ho ang music, di ba? Kinikintal niya sa ating utak ang yung mga magagandang bahagi at yung mga mapapait na bahagi. At siyempre, pag narinig nyo yan, naalala, nung grade 1 ako, yan ang kantahin namin di ba? Pero hindi nyo nalilimutan. Yan. Yan ang kamanghamanghang dulot ng musika. Hindi po ba? Hindi mo malilimutan kung ano yung mga musikang nakapagpapabalik sa iyong gunita, no? Nung ako'y bata pa, yan, yung mga ganyang salita, no? At nung kayo ay merong theme song ng iyong boyfriend, di ba? Yung gano'n. Pag narinig mo, although hindi kayo nagkatuluyan, nalulungkot ka na nasasayahan ka minsan para kang baliw na nangingiti, no? Dahil siguro maandar sa utak mo yung mga nakaraan. Dahil pinanunumbalik ng kamanghamanghang music, no? Nadulot ng musika. Hindi po ba? Kasi pagka nakarinig ka ng music kahit malungkot ka, o may dinaramdam ka, masaya yung music na narinig mo, kahit paano na mapapainda ka yung paa mo, hindi mo mapigilan kahit na meron kang rayuma. Di ba? Parang gano'n, di ba? At sinasabi pa, ayun, ang ating pag-uusapan tungkol sa musika na talagang hanggang ngayon, no? Yung sports natin, no? Yung Gilas Pilipinas, congratulations sa inyo sa pagbibigay nyo ng karangalan sa ating bansa, no? Nanalo sila. Siyempre narinig nila yung pambansang awit natin, lalong umigting ang kanilang pagpapamabuti para sila maging magaling na player ng basketball at kung ano-ano pang mga sports, di ba? Nagpapaigting ho kasi ng damdamin ang musika. Kaya yun nga sinabi kamanghamanghang dulot, di ba? Kahit na tanggapin natin hindi, pag nag-iisip tayo, nakarinig tayo ng music, tumatawa tayo dahil wala naman tayong karanasan, hindi natin ma-relate yung sarili natin. Subalit, kapag yung lyrics ng songs na narinig mo at medyo tinamaan ka sa iyong mga nakaraan, that's the time na medyo melancholy ang dating, no? Hindi po ba? Ganun talaga no? Lalo na kung mahahalaga sa iyo yung mga taong iyong nakasalamuha several years back at may maganda kayong mga nakaraan. Ganun ho talaga, di ba? At syempre yung masasayang bahagi ng iyong buhay kasama ang iyong mga kaibigan, no? Yan. At bago nga pala po tayo magkahiwalay, gusto ko pong batiin ang aking BFF, ang aking best friend, si Miss Linda Soreda, na medyo may karamdaman po siya ngayon, pero she will be celebrating her birthday tomorrow. Mare, happy birthday sa'yo. At wag kang malulungkot at habang tayo ay nandirito sa daigdig, meron tayong pag-asa. Okay. Jorna Davis watching from Quezon City. Thank you very much, Miss Jorna. Baka makakapasyal ka bukas, ha? I will appreciate it very much. Okay, thank you very much. So po, yan po mga minamahal nating kadiskarte. Sana'y nakapagdulot sa inyo ng mga kaisipan na magaganda ang oportunidad sa kamanghamanghang daigdig ng musika. Dahil sabi nga po natin, kung kayo'y may talento, meron kayong hilig sa music, bakit hindi nyo pagbutihin? Baka ito'y magbigay sa inyo ng magandang oportunidad sapagkat ang musika ay nagbibigay ng mga kamanghamanghang oportunidad sa buhay ng tao. Ayun na nga, senior ko sa inyo. Ako nagkaroon na ng oportunidad dyan. Nag-grab ko rin minsan at nakatulong po sa aming pamilya kahit papano. Pero pinutol ko na dahil sabi ng aking kapatid, okay na yan. Pinagbigyan ka ni Bayaw, tapos na. Wag ka nang sumulong ng dahil may pamilya ka na. Dahil alam po natin na ang music, parang mga artista yan no?
Parang ganon. Kaya para maiwasan yan, dahil may pamilya ka na at maganda yung pamilya, you stop it. Sabi sa akin ng brother ko, yan. Kaya ako, naintindihan ko naman ho yun sapagkat nakapag-aral naman tayo, naging professional tayo. Ay, siyempre, una sa lahat, intindihin natin yung ating pamilya. Ganun ho. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte. Sa mga susunod, kung meron po kayong gusto nating pag-usapan, kung paano natin didiskartihan ang mga bagay-bagay, pwede ho kayong tumawag sa ating telepono. Number, ano ba yung telepono natin? 8820-3805. Ayan po. Tawag ho kayo dyan para kung anong gusto ninyong pag-usapan natin na didiskartihan natin. No? Kaya nga po tayo dito mga kadiskarte tayo. Para ika nga po, anong gagawin natin? Paano natin didiskartihan yung mga problema o mga oportunidad na umaali-aligid sa atin. So, hanggang sa muli, don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. At nais ko pong batiin ang aking minamahal na department head dati, si Ma'am Antonieta Dizon Tapang. At syempre, ang former principal natin, walang iba kundi si Dr. Loida D. Diaz. Kumusta kayo, ma'am? At ang ating mga kasamahan sa Teacher Talk, every Saturday, si Teacher Emily Molo po, at saka si Teacher Eunice Abanto. So, I miss you guys. So, na magkita-kita tayo para pag-usapan. Kung ating pag-uusapan ang ating susunod na tatalakayin sa Teacher Talk. So, yan po mga kadiskarte. Magandang hapon po sa inyong lahat. At don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.